Mula sa post ng isang fans ng SB19, ibinahagi niya po ang kanyang nabasa sa isang artikulo. What's with SB19? Peace offering to the 18s. I'm honestly just trying to be enlightened. When I check Spotify numbers or TikTok hits, I see other OPM artists leading the charts. But then, SB19 goes and sweeps every voting category and fills up arenas like it's nothing. I totally acknowledge their talent, but as casual listener, I don't quite get the gap between their streaming numbers and their actual hype buying power. To me, they don't seem to have the mainstream numbers of current bands, yet they're credited with saving OPM. What is it about their model that makes them so successful despite not being chart toppers in the traditional viral sense? Dahil sa sinabing ito ng casual, narito po ang naging sagot ng isang SB19 fan or 18 mula sa kanyang post, 18 South. What is about their model that makes them so successful despite not being chart toppers in the traditional viral sense? May nakita akong Reddit post asking this exact question tungkol sa SB19 and honestly, valid naman siya. Kasi kung titingnan mo lang ang Spotify streams or TikTok virality, may ibang OPM artists na mas mataas ang numbers. Pero then again, bakit nga ba sila nakakapuno ng arena? Hindi lang as a group ang kanyang mag-sold out or ang kayang mag-sold out. 5 members yan na nagre-release ng sariling merch at nauubos din. Nakapag-solo concert na rin ang iba sa kanila at nakapag-sold out din. Ibig sabihin, hindi lang SB19 as a brand ang malakas pati individual members. Simple lang ang sagot, mga anak ng mafia ang 18. Cheris, SB19 is not built for trends, they're built for longevity. If you really know Pablo, alam mong kaya niyang gumawa ng easy hit songs, bubblegum pop, love songs, viral melodies, sobrang dali for him. We've seen glimpses of what sa demos nung ginagawa niya. So, for sure, kayang-kaya niyang gumawa ng mga ganong genre ng kanta. Pero pinipili ba nila yon? Hindi. Instead, SB19 chooses to create their own sound, their own DNA. Hindi sila sumasabay sa uso. Sila yung gumagawa ng sarili nilang lane. Yes, sumikat ang Ghetto Dam and other tracks, especially internationally. Pero hindi nila goal maging viral today, forgotten tomorrow. Ayaw nila ng disposable music. Kaya kung mapapansin mo, minsan hindi sila number 1 sa charts, pero sila yung artist na may fandom na handang bumili ng tickets, mag-support ng albums, mag-stay long term. That's the difference. Hindi hype ang foundation ng SB19, connection, consistency, and artistry. Sa mga 18 na matagal na, alam natin to. Ilang beses na may nagdemand na baguhin nila, style nila, para mas pumatok, mas marami. Pero new flash, Pablo will never rush art just for streams. Oo, gusto rin nila ng global recognition, millions of streams, pero hindi kapalit ng substance. Hindi kapalit ng identity nila bilang artist. Kaya yung tanong sa Reddit, that actually answers itself. SB19 succeeds because they choose the uncommon path at doon sila nagiging kakaiba. So kung nandito ka from the start and you respect their artistry, isa kang tunay na legend. At sa mga 80 na may suggestions at demands, okay lang yan. Boses nyo yan. Pero sana we also trust the vision of the artists we support. Hindi minamadali ang art. So, isa lang po yan, the solid fandom of SB19. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.